sa harap ng iba't ibang mga reactions sa lumalabas na balita na ang mga nanalong senador na sila Kiko at Bam ay sasama sa supermajority na susuporta kay Chis Escudero sa pagka-Senate President at makakasama ang grupo ng mga pro-Duterte senators na tulad nila Bato, Bongo, Padilla Marcoleta, Amy Marcos, Camille Villar at Mark Villar dahil sa mga negatibong reactions galing sa mga supporters ng oposisyon. Kasama na ang mga kakampings, mga dilawan, bagamat marami rin ang sumusuporta sa desisyon ni Kiko at Bam, pero marami rin halos sa napakalaki ng mga sagutan sa social media. Nagre-react ang maraming supporters na bumoto kay Kiko at Bam. Sinasabi nila, inaasahan sana namin sasamahan nila si Risa Hontiveros kasi sulo na nga si Risa. O dapat sana dun sila sumama. Ay mukhang ang tunguhin ni Kiko at Bam, bagamat malalaman talaga naman yan sa July 28 pa, pero sa pahayag ni Kiko, parang sigurado na susuporta siya sa supermajority. Ang paliwanag ni Kiko, kailangan niya rin kasing isulong ang kanyang advocacy, yung laban sa gutom, kahirapan, at kailangan niyang makuha ang chairmanship ng Senate Committee on Agriculture. Para makuha niya yan, kailangan sumama siya sa majority. Yun din ang dahilan ni Bam. Ang kanya namang advocacy ay education, so gusto niya ring makuha ang kanyang komite na gustong pamunuan, ang Senate Committee on Education. At makukuha niya rin lang yan kung siya'y kasama sa majority. Ngayon, negative ang mga reactions niyan ng maraming netizens, ng maraming supporters ng kakampings, ng dilawan, ng oposisyon. Kasi sabi nila, bakit sasama sila kay Chis Escudero? Bakit sasama sila sa supermajority na ang kasama ay mga pro-Duterte? At iiwan nila si Sara. Mukhang ang hirap na unawain yan. Ngayon, si Leni Robredo na ang naglabas ng statement. Maiksi lang tong statement niya, pero hindi niya naman direktang sinasagot na itong kanyang reactions o pahayag ay may kaugnayan sa issue nila Kiko at Bam na tungkol nga sa pagsama sa majority. Pero ang statement ni Leni Robredo ay malinaw. Sinusuportahan niya ang desisyon ng dalawa. O yan. So dito, pinagtatanggol ni Leni Robredo sila Kiko at Bam. Yun. Ito, basahin natin ang naging statement ni dating Vice President, ngayon ay Mayor ng Naga City, Leni Robredo. Yan. Ito po. Ito ang sabi niya. Actually, bahagi lang ito ng mahaba-haba niyang pahayag, pero ito'y kasi naman yung pinaka-importanting bahagi. Ano ang nagdala sa pagkapanalo nila Kiko at Bam? Yung support pa din ng base, pero more than that, yung strategy din na in-employ nila. Hindi sila naging purist, mas naging pragmatic na klaro sa isip na kailangan itong ipanalo. Maraming desisyon na ginagawa kami for Bam and Kiko. Yung feeling ng iba na parang naging traitor na agad for the cause, pero actually necessary siya para makatawid. Parang nag-pay off naman in the end. They did what needs to be done na without sacrificing their principles. So in the end, marami silang nakuhang support from local officials, kahit yung mga local officials na hindi sa akin sumuporta noong 2022. So yan mga kabunyuga, yan yung pahayag ni dating Vice President, ngayon ay Mayor ng Naga City, Leni Robredo. In short, ang sinasabi ni Leni Robredo, ang nagpanalo kay Kiko at Bam ay hindi yung pagiging purist nila, hindi yung pagiging purista, kundi yung pagiging pragmatic. O yun, may dalawang term na ginamit, purist at pragmatic. Ang purist, purista, ibig sabihin, wag na tayong umasa sa ibang mga ang atin na lang namang supporters ang asahan natin. Wag na tayo doon sa mga makipag-alyansa sa mga hindi natin kasama. Halimbawa, yung mga mayors, local officials, governor, nakakampi ng Duterte, kakampi ng Marcos, wag na yun. Umasa na lang tayo sa sarili nating lakas. Wag na nating asahan yung mga yun. Kapag umasa ka lang sa sarili mong lakas,
hindi ka na nakikipag-alyansa doon sa iba, lalo na kagrupo ng Duterte at Marcos, ang tawag doon purist. Pero kapag kinalala mo na hindi ka mananalo kung hindi ka makikipagkaibigan, makikipag-alyansa, kung hindi mo kukunin yung suporta ng mga politikong maka-Marcos at maka-Duterte, ha? Ang pagkuha ng suporta ng maka-Marcos at maka-Duterte kahit hindi mo sila kasama, pragmatic yun. So yun yung sinasabi ni Leni Robredo, na ang nagpanalo kay Kiko at Bam, hindi yung pagiging purist nila, kundi yung pagiging pragmatic. Napatunayan na tama yung ginamit nilang strategy. So parang kung i-connect natin yan ngayon, gano'n na naman ang ginagawa nila Kiko at Bam sa Senado ngayon. Kung magiging purist sila, sasama sila kay Risa. Sila-sila lang yan. Pero kung magiging pragmatic sila, kailangan nilang sumama sa grupo nila Cheese. Kailangan nilang sumama sa ibang mga senador na hindi nila kasama para yung gusto nilang mga mangyari, tulad nga ng pagiging chairperson ng mga committees na gusto nila, ang pagsusulong ng mga advokasya nila ay ma-achieve nila. So, parang ang sinasabi dito sa statement na ito ni Leni Robredo, kung ano ang ginawa ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan nung panahon ng kampanya na hindi sila naging purist, kundi naging pragmatic, yan din yung ginagawa nila ngayon. Hindi naman ganun ang pagkakasabi ni Leni Robredo, pero ganun. Ganun yung bo ng kanyang paliwanag. So dito, pinagtatanggol ni Leni Robredo na yung ginagawa ngayon ni Kiko at ni Bam, tulad din nung panahon ng kampanya, hindi sila nagiging purist, nagiging pragmatic lang sila. Sabi ni Leni, marami silang desisyon noon na ginawa nila Bam at Kiko. Yung feeling ng iba na parang naging traitor na agad for the cause. Pero actually, sabi niya, necessary para makatawid. Parang nag-pay off naman in the end. So parang sabi ni Leni Robredo, yung iba tinitingnan yung ganon na parang traitor na sa cause, pero sa tingin niya, sabi ni Leni Robredo, hindi, ano yan, kailangan siya para makatawid. They did what needs to be done without sacrificing their principles. So yan na yun. So kung ilalagay ngayon dito yan sa nangyayari sa Senado, gagawin nila yung sa tingin nila dapat na gawin nang hindi naman sinasakripisyo yung kanilang prinsipyo. Kumbaga, yan din naman yung paulit-ulit na sinasabi nila Kiko at ni Bam. Kung sasama man sila sa majority, kasama si Chis Escudero, kasama ang mga pro-Duterte, hindi naman ibig sabihin nun na sinasakripisyo na nila ang kanilang principles. Nagiging pragmatic lang sila. So parang in short, purism versus pragmatism. Kung akong tatanungin ninyo, anong masasabi ko? Ako, ang masasabi ko ganito. Hindi naman yung pag-stick mo na samahan si Risa Hontiveros na kayong tatlo ang magsama, hindi naman ibig sabihin na nagiging purist ka na. Hindi naman magiging purist yon. Kahit naman magsama kayong tatlo, pwede pa rin naman kayong makipag-alyansa sa ibang mga kongresist, sa mga ibang senador, para maisulong mo yung gusto mo. Kumbaga, hindi naman ibig sabihin na pag nagbuo kayo ng bloke, kayong tatlo, independent black man yan or minority black, hindi naman ibig sabihin na kayo-kayo na lang yun. Kung kayo-kayo na lang yon, hindi na kayo makikipag-usap sa iba na mga senador para hingin din ang suporta nila sa mga sinusulong yung legislations, ayun ang purist. Pero hindi naman ganun si Risa Hontiveros eh. Kahit nang solo si Risa Hontiveros, nakipagtulungan siya kay Coco Pimentel para isulong ang impeachment. Nakasama niya si Gatchalian sa mga investigasyon kay Kibuloy. Yung mga investigasyon sa Pogo, nakasama niya sila Gatchalian dan, kahit sila Loren Ligarda. So ibig sabihin, si Risa Hontiveros, kahit naman naninindigan sa principles, hindi naman ibig sabihin nun na para ka ng ikaw na lang, hindi ka na makikipag-usap, hihingin ang suporta ng ibang mga senador. Kikipag-usap ka pa rin sa iba, kailangan mo sila. Pero maging malinaw lang, ano ba talaga ang stand mo? Anong prinsipyo mo? Parang katulad din ng mabuti pa nga yung mga pro-Duterte. Yung pro-Duterte, 7 sila. Tinawag nila ang grupo nila, pro-Duterte Black. Sila lang ba
Nagtayo ba sila ng grupo? Hindi sila nag-reach out sa iba? Hindi. Nagtayo sila ng grupo nila nung 7, pero nakipag-alyansa pa nga sila kay Chis Escudero. So, hindi mo sila masasabing purist. Ha? Pero, yung kanilang pagiging pro-Duterte, kinonsolidate nila yon. Yun lang naman ang nakikita nating parang mali sa ginawa ni Kiko at Bam. Pwede naman kasing magsama silang tatlo. Yun, palakasin nila yung pagsasama nilang tatlo. At pagkatapos, bilang bloke, saka sila mag-reach out sa iba. Oh, di ba? Yun yung hindi naman yung sinasabi ni Lenny na na parang purist na kayo na lang, hindi na kayo makikipag-usap sa iba. Kaya lang dapat ang gawin niyo muna, palakasin niyo muna yung bloke niyo para sa block kilalanin kayo na force kayo to contend with. Yun. Yun lang naman. Dapat yung persa nilang tatlo kinonsolidate muna, pinalakas. Independent block or ano man yan, minority man yan, kung nagbuo na yung grupo nila, forced to contend with na sila, makirelate na sila sa iba. Halimbawa, kung gusto nilang bumuo ng majority na senador na ang stand ay ituloy ang impeachment laban kay Sara, yun, pwedeng suportahan nila si Tito Soto, kasama nila si Loren, si Mig Zubiri, kasama nila si Lacson, plus kausapin nila si Gatchalian. Yun, medyo magandang alyansa yun. Ang problema kasi sa pinasok nila Bam, kasi nag-alyansa sila kay Chis Escudero at saka dun sa mga pro-Duterte, yun ang hindi maganda. Pero yung pakikipag-alyansa sa iba, tama lang yun. Kaya sangayon din tayo sa sinabi ni Lenny, hindi talaga pwedeng magiging purist ka. Hindi naman talaga. Kaya lang, kailangan din yung grupo nyo, palakasin nyo muna. Ha? At pag napalakas nyo yung grupo nyo, sama na kayong tatlo, saka kayo mag-reach out sa iba. Pagiging pragmatic din na ang laban ay hindi pwedeng kayong lagi lang na tatlo. Yun naman yun. Hindi kasi, ang nangyari dito, hindi. Iniwan nila Kiko at Bam si Risa, solo si Risa, tapos sumama na sila doon kay Chis at sa Pro Duterte. Yun ang medyo mahirap unawain. Pero totoo naman yung sinasabi ni Lenny. Kahit naman nandun sila Kiko at Bam, sa tingin natin, pag nagbutuhan na sa issue ni Sara, bubuti pa rin naman sila kontra sa pag-dismiss ng impeachment. Sa tingin lamang natin. Kaya lang hindi kasi, ang kailangan kasi ngayon ni Senadora Risa, katulong. Dapat sana silang tatlo ang magsama. Kaya nga sila, tuwang-tuwa yung oposisyon ang nanalo sila eh. Sabi ng marami, yan, tatlo na sila Risa. O yung problema ngayon, hindi ganun ang nangyari. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.